man yung mga nasa taas, ano? So may paayuda pa, ano? Dapat ang ayudahan nila yung walang-wala talaga mabili ng bigas, at yung mga commuters na kung saan ay nagsisiksikan sa sirang jeep or sa sirang bus, ano? At dapat naman kung tumaas man ang presyo ng pamasahe, ay dapat maging komportable ang mga commuters at hindi yung mga garagal na mga sinasakyan namin mga jeep at sinasakyan namin mga bus, ano? Yung tipong komportable kami sa pagsakay at ligtas kaming sumakay, ano? Yun lamang po ang hinihiling namin. Kaya nga agree kami sa pagbabago ng mga bihikulo, di ba? Yung mga old nating mga sasakyan, ano, dapat i-phase out na yan. At yung mga bus natin na wala ng kisame, wala ng ilaw, at lalong-lalo na kakarag-karag na, ay pinahihintulutan pa rin ng LTFRB o LTO na magbiyahe, ano, dapat hindi na, ano. Ang alam ko, itama nyo ko umali, dapat 10 years, ano, kapag nakikita na ang isang sasakyan ay nabubulok na, or kasi dito sa Pilipinas, kasi only in the Philippines, ano, kapag okay pa ay talagang binabiyahe yan kahit sirang-sira na at okay pang kumbaga ay gumagana pa, ano, kahit wala ng ilaw, wala ng kesame, yung manubela nila ay sira na, ay patuloy pa rin nilang ibinabiyahe hanggat umaandar pa, ano. At ilang years na yan or kaapu-apuhan pa yan na pinagkakakitaan ng mga operators, ano. At ngayon kaya nga ayaw nilang matanggal ito at ayaw nilang i-phase out, kasi nga masira man o hindi ay okay lang, ano. Sinasabi nilang maintenance, pero ganun pa man ay sino ba ang nakikinabang? Yung mga transport group na yan, mga operators, ano. Kaya sa susunod na eleksyon, after 6 years o ilang years na magkaroon tayo ng eleksyon, wag na nating hayaang magbigyan ng boses ang mga transport group, kasi sila yung dahilan kung bakit laging pinahihintulutan ng gobyerno ang pagtaas ng pamasahe, ano. Sana naman sa mga mayroong boses dyan sa Senado or sa Congress ay kanilang pigilan ang pagtaas ng anumang mga bilihin or pagtaas ng pamasahe, ano. Kasi dubli-dubli na, ano. Mayroon na silang ayuda, tumaas pa ang pamasahe. Grabe, ano? Grabe na talaga ang nangyayari sa atin ngayon sa taong 2023. Mas lalo siguro kung dumating yung 2024, ano? Kawawa talaga yung mga nasa laylayan. Grabe talaga. Hindi na talaga natin makakaya, ano? Hindi na natin makakaya ang ganitong sitwasyon na kahit sabihin natin ay nasa minimum tayo, dahil ang hirap tumaas ng pagtaas ng ating mga sahod, ano. Pag tumaas ang sahod natin, alam mo kung anong nangyayari, tataas ang mga bilihin, parang wala rin. So aasenso ba tayo? Di ba hindi? Kung nasa laylayan ka ay hanggang nasa laylayan ka pa rin, wala kang karapatang tumaas, ano. Ang may mga karapatan lang tumaas ay yung mga nasa taas, ano, mas lalong yumayaman, kasi nga kakampi nila ang gobyerno, di ba? So ayan, abangan na lang natin. Maraming salamat sa mga nanood, at nawa ay nasa puso natin ang pagmamahal sa ating kapwa at pagdarasal sa ating Panginoon, na sana yung nasa gobyerno natin ay mabuksan ang kanilang mga puso at nasa puso nila ang mahihirap, ano, at sa paglilingkod ng ating bayan, dahil maraming problema po ang ating ikinaharap, ano. So hanggang dito na lang. Thank you very much.